ng ating mga pastor, mga kapatid, para malinawan tayo. Tihan tong bagay na ito, itanong nyo sa inyong mga leader or itanong nyo sa ating mga pastor. No? And mas naiintindihan nila yan. Mas mabibigyan nila kayo ng kung ano ba yung sinasambit doon sa Bible. Okay? And sabi pa dyan, sa Principles to Learn, ay, sumobra tayo. Mali, mali. Mali ito. Ayan. Sabi dyan, no principles to learn, sabi dyan, trials drives us to the Word. No? Mali po yung nakalagay. Check mo natin. Mali. Mali na po. Sorry, sorry. Ayan. So sabi dyan, trials drives us to the Word. No? In times of trials, we often turn to Scripture for comfort and guidance. No? Taking time with God's Word strengthens our faith and helps us to grow. Sabi dyan mga kapatid, in times of our trials, no, we should turn to our scripture. Bakit? No, kasi mga kapatid, merong nasusulat dyan sa Bible na minsan, no, natutugma doon sa mga pinagdadaanan natin. Natutugma kung ano yung pagdadaanan mo. No? Siguro hindi naman dyan isusulat sa Bible, mga kapatid, kung hindi yan pinagdaanan ng mga disipulo. No? Physically, mga kapatid, kung hindi yan nila pinagdaanan, no? Yung mga problema, yung mga trials na yan sa buhay nila, hindi yan maisusulat dyan kung hindi nila nakita na subaybayan yung mga nangyayari yan. Amen po ba? May witness, mga kapatid. No? So, tayo rin, mga kapatid, to comfort us and to ask guidance, mga kapatid, no, we should turn to the scripture to guide us, no, and to strengthen our faith. And number two, faith grows through experience. Amen po ba? No? Sabi nga, experience is the best teacher. No? Yung mga na-experience mo mula nung bata ka, no, hanggang ngayon, no, yun at yun pa rin, mga kapatid, yung nagiging teacher mo, no, na kapag pinagdadaanan mo itong mga bagay na ito, darating yung araw, ikaw yung nagbibigay ng advice doon mga sumusunod sa'yo. No? Natin, yung nagiging best teacher natin. No? Faith grows through experience. Sabi dyan, in every trial, we overcome to build our faith. We learn to trust God more deeply. And knowing him, he has been faithful in the past. No? He's been faithful in the past. Nung naging faithful ang ating Panginoon sa atin mula noon hanggang ngayon. Amen po ba? No? And number four, yan. Number four, to acknowledge His presence. No? Sabi dyan sa Psalms chapter 46, verse 1, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Amen po ba? Sa lahat ng trouble mo, kung napatrouble ka ba, nandiyan ba ang Panginoon? Sa mga challenges ng buhay mo, nandiyan ba ang Panginoon? Parang walang nag-aamin. Ha? Parang hindi ka nag-ask ng tulong sa Kanya.
So, God is present always, mga kapatid, sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Nandyan lang siya. Naghihintay lang yan, mga kapatid, ng tawag mo. Naghihintay lang siya ng paghingi mo ng tulong sa Kanya. No? Minsan tanong natin, bakit inihahayaan ng Diyos? No? Bakit inihahayaan ng Diyos na ganun yung mangyari sa atin? Bakit kailangan mangyari to sa akin? Yung ma-aksidente ako, magganito ako, nandyan naman pala siya. No? So, He's just waiting, mga kapatid, na kailanganin mo siya sa buhay mo. Minsan, madalas, mga kapatid, kaya hindi na nini-reveal ng Panginoon yung presence niya sa buhay mo. Kasi merong ibang bagay na nakafocus sa utak mo o sa puso mo. Amen po ba? No? Minsan, yung iba yung focus no ng buhay mo, hindi ka nakafocus sa Panginoon. Hindi nakafocus yung buhay mo, yung pananaw mo sa buhay para sa Panginoon. Nakafocus ka lang doon sa mga material na bagay. No? Ang Panginoon, mga kapatid, He will reveal Himself doon sa pinaka mababang parte ng buhay mo. Amen po ba? Kapag broken ka na, no, doon nire-reveal ng Panginoon yung kanyang pagiging Diyos at tagapagligtas at mapagmahal, no, na Panginoon. Amen po ba? No? And sabi dyan, yan, trials brings us closer to God. When we go through the difficult times, we often feel God's presence more acutely. These moments reminds us that He is always with us, providing comfort and strength. No? When we go through difficult times, mga kapatid, trials should bring us closer to God. No? In His presence, hindi yung tinataguan natin ng Diyos. Hindi yung tatakbo tayo palayo sa Panginoon. No? Kaya kung need natin ng tulong, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, mga kapatid. No? Lalo-lalo na when we are facing trials na hindi natin makayanan. No? Hindi natin kaya. No? Huwag ganun, mga kapatid. Di ganun yun, bad yun. No? If you want to be closer to God, always visit Him. Always ask Him. Always look for Him, mga kapatid. No? And always be with Him in the house of worship. Amen po ba? Parang ayaw nyo. No? Parang ayaw dumalo sa panambahan ng Panginoon. Be in the house of worship every week. Amen po ba? Amen. So, huwag mong baliwalaan si Lord, mga kapatid. Huwag mong baliwalain ang Panginoon sa buhay natin. Huwag mong baliwalain yung pagkakataon na binigay ng Panginoon sa buhay mo. Every day, mga kapatid, is a chance, no? Natin na gawin, maging productive, hindi yung hayahay lang, no? Kaya, hanggang natin, mga kapatid, we should have those things na to be closer to God, no? Pagdadaanan din talaga natin yung mga trials na yan, no? And trials helps us to develop dependence on God. No? Dumipende tayo sa Panginoon, no? When we face trials sa buhay natin. With His help, we can do anything. Amen po ba? No? Alam naman natin, mga kapatid, our God, He can do anything. He can do possible things kahit na imposible. No? Minsan napaka-imposible na yung mga kasagutan na kailangan natin, but it is possible.
Manganganak si Joy ng January 1. Kaya pupunta 17,000 shekel. No? Para lang admit si Sis Joy kasi hindi po siya hindi po siya emergency na pumunta doon sa hospital. No, kasi yung siya by naka-appointment lang siya. Pero naghahanap sila ng pera para maoperahan si Sis Joy. No? Pero talagang yung maghapon na yon, ang alam ko kung nandito lang yung anak ng amo ko, no, is nandito lang sa Israel. Kasi lumipat sila ng Dubai noon, talagang yung problema. Nung tinawagan ko siya, sabi niya, hintayin mo ako, nasa aeroplano, papasakay pa lang kami ng aeroplano. No, pasakay pa lang sila ng aeroplano, nasa Dubai pa sila eh. No, ang ano niya, sabi niya, tutulungan niya kami doon sa 17,000, babayaran ko na lang siya afterwards. Pero, no, ang Panginoon, no, sabi ko, habang nakaupo kami doon, yung panalangin ko, Lord, guide us, ibigay mo kami ng way para matulungan kami kasi wala talaga. Mula 8 o'clock ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, mga kapatid, naghihintay kami doon sa hospital. No, naghihintay kami lang doon, walang umaasikaso sa amin. Walang nag-a-ask ni isang nurse. Meron lang tumulong na isa tapos wala din siyang nagawa. Maging yung doktor na nagtingin kay Sis Joy doon, wala din siyang nagawa. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan talagang dumepende sa Panginoon. No? Panalangin at panalangin at panalangin. Ang sabi ko kay Sis Joy, punta tayo dito doon sa clinic mo, sa Concord. Yan. Pumunta po kami sa Concord, doon sa isang sa isang doktor niya, doon sa OB talaga niya. No? Pumunta kami doon, mga kapatid, at binigyan niya kami ng referral papunta ng Ikilov. Pagdating namin sa Ikilov, mga kapatid, alam niyo po ba nung nangyari? Ang nangyari, mga kapatid, 30 minutes lang kami naghintay. No, ilang minuto lang actually. No? Pinapunta na siya ng emergency room. Mga kapatid, at doon na lang naghintay. No, at nanganak ng Panginoon. Pinanganak ng Panginoon. Pinanganak na si baby namin. No? Pinanganak yung baby namin. No? With the help of our God, mga kapatid. Sabi ko nga, wala kaming escape eh. Wala kaming escape plan. Ang pinaplano talaga namin, ang pera lang na nasa bulsa namin, is yung pambili na kung anong kailangan ni baby. 4,000 it's okay eh. Kung yun lang yung babayaran sa it's okay lang. Pero sabi ko, punta na tayo ng Jerusalem. Ang sabi pa nga ni Sis Joy sa akin. Sabi ko, habang nandun kami sa tren, talagang pray ako ng pray. Habang nasa tren ako, pray kami ng pray talaga. Na, Lord, help us. Sabi ko, help us. Kailangan lang talaga kapag we are facing trials, we are facing challenges, tumawag lang tayo sa Panginoon. Mga kapatid, kahit na napaka-imposible. Sabi mo nga, ang sisisi hindi niya rin kasi nararamdaman yung tiyan niya. Meron lang siya nararamdaman na paunti-unti. No? Pero nung pumunta kami ng Iglov, yun nga, nung tinignan na siya ng doktor, ayun na nga po mga kapatid. No? No, 3cm na daw po siya. Dalhin na lang emergency, sabi ng doktor. And praise God, mga kapatid, doon sa bagay na yun. At naihabol sa New Year yung baby namin. No, naihabol sa New Year. No, and yan. And number 5, no, what are the purposes of trials? Number 5 is to lead us and guide us. No, sabi diyan sa Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. No? Sabi diyan, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Ang tanong mga kapatid, pinagkatiwalaan mo na ba ang Panginoon ng buong puso? Pinagkatiwalaan mo na ba siya, mga kapatid, ng iyong buhay?
No? Kung tunay ka nagtitiwala sa Panginoon, bakit may mga what ifs ka pa rin? No? Bakit meron ka pa rin mga what ifs sa buhay? No? Bakit kung pinagkakatiwalaan mo Panginoon, bakit you're not letting God to do His job sa buhay mo? Why you're not letting God na to do His will sa buhay mo, mga kapatid? No? Kung pinagkakatiwalaan natin ng Panginoon ng buong puso, let Him lead the way. Hindi yung sarili natin, no? Yung manguna sa buhay natin. No? Sabi nga ni Bro Joel, nung nakalipas niyang preaching, no? Dapat, ang lagi nating sambitin, let God lead me. No? Hindi yung ipagkakatiwala natin yung buhay natin sa iba. Yung sasabihin natin, bahala na si Batman, bahala na si Superman. No, hindi ganoon mga kapatid. Dapat, ang asahan natin is ang ating Panginoon. No? Kung kaya ba ni Superman na mabuhay after 3 days? Kaya ba ni Batman yung gawin yung bagay na yun, mga kapatid? No, hindi. No, ang ating Panginoong Jesucristo lang ang may kaya nun. No? Sabi pa dyan, sa Principles to Learn, God uses trials to direct our path. Sometimes, trials can lead us to a new direction or purposes in life. No? Sabi dyan, new direction, hindi one direction, ha? No, hindi yun, mga kapatid. New direction ng purpose natin sa buhay. No, God often uses difficult circumstances to guide us toward His plan. No, minsan, yung plano ng Panginoon is taliwas doon sa plano natin. Amen po ba? No, madalas nangyayari yan. Yung plano mo is talagang gusto mo yung magarbong, napakalaking villa, pero ang bibigay sa'yo ng Panginoon, bahay, kubo, diyan ka magsimula. No? Pero, kapag doon ka nagsisimula sa maliit, mas na-appreciate mo yung bagay habang lumalago siya. Amen po ba? No? Mas na-appreciate natin habang lumalago yung mga pinaghihirapan natin. Mas na-appreciate natin every day, every way ng pagdating natin doon sa pinaka-plans natin na kasama ang Panginoon. No? And secondly, trials teach us to seek His guidance. No? Trials teach us to seek His guidance. Minsan, ang sinisik natin, iba, no? Ang sinisik natin na guidance sa ibang tao. Pero, these trials, mga kapatid, teach us to seek God, mga kapatid. No? In our struggles, we learn the importance of seeking God's wisdom. This practice helps us to navigate life's challenges with His perspective. No? Ano ba yung plano ng Panginoon sa akin? Saan ba niya ako kailangan dadalhin? No? Saan ba ako kailangan papatungo? No? Siguro, nag-iisip kayo, bakit ka dinala ng Panginoon dito sa Israel? Unang-una, mga kapatid, nanalangin ka na mapunta ka dito sa Israel. No? Meron kang plano noon. Anong nangyari ngayon? No? Bago ka napunta dito, meron kang plano. No? And ano nangyari ngayon, mga kapatid? No? Ang nag-navigate pa ba, no, sa buhay mo is ang ating Panginoon? O ikaw na mismo? No? Kailangan, mga kapatid, makita natin yung perspective ng ating Panginoon sa buhay natin. Okay? Ayan. Bilisan na natin para mabilis na tayo matapos. Number 6, no? To survive from our difficulties. Ayan. No, survivor ba tayo, mga kapatid? Amen. No? Sabi po diyan sa 2 Corinthians chapter 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen. So when we face trials in our lives, mga kapatid, madalas ang nangyayari, gagawin mo ang lahat para lang maipakita na kaya mo.
No? Especially mga kalalakihan. Ayan, taas ang kami mga kalalakihan dyan. Amen, amen. No? Yung especially sa mga kalalakihan, no? Mas umiiral yung pagiging masculine natin. No? Kapag dumaranas tayo ng problema, kapag dumaranas tayo ng kapighatian sa buhay natin, no? Yung pagiging isang lalaki, yung lalaki ako. No? Yun yung umiiral sa atin eh. No? Ayaw nating maipakita natin na tayo ay lalamya-lamya. Ayaw nating maipakita na tayo ay umiiyak. Ayaw maipakita na na tayo ay duwag, mga kapatid. No? Minsan, sabi nga, sasabihin malambot. No? Mga kapatid, tandaan niyo to. No? Hindi ka bawasan sa pagiging lalaki mo ang pag-iyak. Amen po ba? No? Hindi ka bawasan sa pagiging lalaki mo ang paghingi ng tulong. No? Hindi rin, mga kapatid, kabawasan, no, sa pagiging lalaki mo ang pagluhod sa Panginoon. Amen po ba? It just show na kailangan mo ang Panginoon kahit lalaki ka. Amen po ba? Parang ayaw nyo Ayaw ng mga kalalakihan na kailangan din ng Panginoon. Kailangan ba natin ang Diyos sa buhay natin, mga kalalakihan? Amen. Hindi po ba? Kailangan natin ng Diyos. No? Kailangan natin ng Diyos. Bakit? Because, mga kapatid, mag-aangat tayo ng ating mga pamilya. Tayo yung magiging sandalan ng ating mga pamilya. That's why we need God sa buhay natin. No? Kahit kung nabibigatan ka na, no? Ibigay mo sa Panginoon 'yan. No, pinapatunayan lang niyan, mga kapatid, na kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. No? In His grace, mga kapatid, is sufficient. No? Sapat yung binibigay niya sa iyo, mga kapatid, sa araw-araw. No? Yung sabi nga dyan, for my power is made perfect in weakness. No? Kung nanghihina ka, huwag kang matakot na sabihin yan sa Panginoon. Kung nanghihina ka, huwag kang mahiya na sabihin yan sa Panginoon. No? So, ang kailangan lang natin is tumawag sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. So, sabi dyan, we're supposed to learn, trial shows us the power of God's grace. No? In our weakest moments, God's grace shines the brightest. We learn that we can rely on His strength to overcome our difficulties. No? And surviving trials builds us resilience. No? And every trial we face and overcome makes us stronger. We develop resilience and the ability to face future challenges with courage. Amen po ba? No? Kapag dadaan tayo ng mga trials, meron kang lakas ng loob na para sabihin, kaya ko to. Yan, sabihin mo nga sa katabi mo, kaya natin to. Kaya natin to. Kaya mo to. No? Kaya natin yan, mga kapatid. No, sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, conclusion na tayo. Sabi na tayo na daw sa likod. No? Sabi dyan, turning trials into testimony is a journey to helps us to grow in faith. Acknowledge God's presence and learn how to depend on Him. And as you know, and as you now understand the different purposes of trials to test your faith, increase your faith, acknowledge His presence, guide you, and help you survive. Amen? So, lahat ba tayo ay survivor? Amen? Lahat tayo ay survivor, mga kapatid, kahit na pagdaanan natin yung mga challenges na napakarami sa buhay natin. Always remember, mga kapatid, you can transform your struggles into powerful stories of God's grace and love. No? You can transform your struggles into powerful stories of grace and love. No? Let your life's testimony, mga kapatid, is yung makita ng tao
ang nangungunay ang ating Panginoon. Amen. So let us pray mga kapatid. Aming dakilang Diyos, Ama ng mga kapatid sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito, Lord God. Salamat po Panginoon na patuloy niyo po, Lord God, na pinapakita sa amin, O Lord, na how great you are, Panginoon, sa buhay namin. Na makita namin, Panginoon, kung gaano ka namin, Panginoon, kinakailangan, O Lord God, sa aming mga buhay. Lalong-lalo na, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay may mga pinagdaraanan, O Lord God. Dalangin namin, O Lord, na puspusan mo kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, O Lord God, all throughout, Panginoon, ng struggles namin ito, Lord God. At dalangin namin na we can focus, O Lord God, on you, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. At gayon din po, Diyos, tinataas namin sa inyo, Lord God, ang aming mga buhay na patuloy namin, Lord God, na itaas sa inyo. Ito po, Panginoon, ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ng aming ng Jesus. Amen and Amen. Salamat po sa Panginoon.